Hi everyone! Welcome back po muli sa aking maliit na kusina. Ito po muli si Tete Baby. Magluluto po tayo ngayon ng tupig. Papakita ko po kung paano kami magluto ng tupig dito sa Canada dahil lahat po ng ginamit ko mostly ay frozen po. Kagaya po nitong aking ihalo dito na buko ng inyog, frozen po yan at saka langka po. Kinulti ko na po siya. Iluluto ko po siya para hindi po masirang madali ang ating tupig. Ihalo ko na po siya dito. Isang supot pong young coconut at saka isang supot pong langka po. Gagawa po tayo ng ubing tupig. Meron po akong condensed po dito na ubi, flavor. Ihalo po natin siya dito. Ayan. Ayan lang po natin para gumanda yung kanyang kulay, maging ubi siya. At siyempre, nagluto rin po ako ng latik na naman po sa aking tupig. At mag-iiwan po ako ng konting langis po para po sa dahon. Kasi po ang dahon dito ay frozen din po, hindi po siya sariwa. Pero kahit po gano'n, nakakagawa rin po kami ng suman at tupig. Kasi karamihan po punit-punit. Ayan. Ganyan po ako gumawa ng tupig. Lahat po siya niluluto ko para hindi po siya madaling masira. Gamit po tayo nito para malusaw agad-agad ang aking ubi. Ang gamit ko pong malagkit ay ganito rin po, glutinous rice flour po. Nakapagkat lang po siya kasi wala pong gilingan dito ng malagkit. Kaya ganito po gamit ko, mulat sa pulpa po. 3 pong ganitong supot ang ilalagay ko dito. Kasi ang coconut oil ko po na nilagay dito, ang juice po na coconut oil na nilagay ko dito ay 10 na cup na ganiri. 10 na cup. Siya. Di po muna natin nalalagay lahat. Magtitira tayo ng konti. Titingnan natin kung gaano siya kabasa o tama lang po yung pagka-timpla niya. Pwede naman po kayo magdagdag uli ng konting tubig o kung meron pa po kayong coconut na kalata po, pwede rin po yung idagdag. Iba po ang brand nito. Kahit po anong brand. Basta malagkit lang po siya. Saan ko po uli. Hindi ko po siya ilalagay lahat ito. Titingnan ko kung gaano siya kalapot. Pwede lang po muna natin ilagay yung kalahati. Bango po siya. Kasi lahat po ng halo nito ay luto. Para sigurado po walang sira siya kung may natitira man. Tagal pong masira. Kahit po abutin ng 1 linggo ito, hindi po siya agad-agad masisira. Po natin yung kalahati. Dahil malamig pa po sa labas ko po lulutuin ito. Once naman po na timpla na po lahat ito, madali na po siyang gawin. Ito lang po kasi kung ginagawa niyo pa nitong ganire, medyo may katagalan po. Kasi basa pa po siya. Magdadagdag lang po tayo ng konti-konti. Kukunin po natin yung tamang timpla niya. Dadagdag ulit po tayo hanggang makuha natin. At syempre po magdadagdag po tayo ng sugar. Dahil meron na po siyang condense, lalagyan ko na lang po siya ng 2 cups. Para hindi po siya masyadong matamis, lalo na may edad na tayo, hindi po tayo masyado sa sugar. Po, 2 cups. Hindi ko po siya binabalot agad. Nahayaan ko muna po siya ng 5 oras. Natin siya. Dahil ayaw ko po siyang na masyadong matigas. Mas gusto ko po sa yung mayroong basa-basa siyang konti na hindi po siya masyadong malapot. Pwede na? Dali po ang nilalagay kong ganire, 3.5 po. Ganito lang po talaga ang timpla ko. Medyo hindi po siya gaanong malapot. Gusto ko siya medyo basa-basa pa po siya. Kasi pagka po nababad na ito ng 5 hours, medyo titigas po siya ng konti para madali pong balutin. Pakita ko sa inyo pag babalot po ako. Ito po ang tamang-tamang timpla ko. Hindi po siya ganito po. Hindi po siya masyadong matigas. Dahil pagka mas malapot po kasi siya ng masyado,
Pag niluto po niya siya, matigas po siya pag lumamig. Medyo matigas. Pag ganito po ang timpla kasi, kahit 3 araw, malambot po siya. Kahit hindi po niya painit. Ay nananatili po siyang malambot. 3 kalahati po ito. Dahil po yung kalahati, yung po ang huling nilagay ko. Tatansyahin po natin kung gaano po siya kalapot. Pwede naman po niyong balutin agad, pero para sa akin po, mas gusto ko siyang ibabad muna siya sa mga ingredients po na hinalo ko ng 5 oras para po yung lasa ng tupig ay masarap at saka mabango. So, balikan po natin within 5 hours po. Yan na siya. Balikan natin siya. Ganito na sa katigas. Kasi nintay natin medyo matagal-tagal, titigas po siya ng konti para madali po siyang balutin. Sige, umpisahan na natin. Pakita ko sa inyo. Andito na rin yung aking butter at saka yung latik na ginawa ko. Punas po nire dahon ng butter. Punit-punit yung dahon. Oh. Hirap pong bumili ng dahon ngayon. Ang papangit. Mahal na nga lang, pangit pa. Yan, kung siya karami. Isa haba. Punit-punit kasi yung dahon. Ayan. Yan po lang natin. Yan. Sana gumanda. Punit. Dahil sa punit, tulin natin dito sa dulo, medyo matigas. Yan. Ganyan siya. Luluto ko ito sa labas, malamig. Medyo malamig pa. Muulan. Isang kutsara siya. Haba lang natin na ganyan. Punit-punit. Pupunit na dyan o lumampas na. Ganyan. Tatapusin ko lang ito. Balikan natin. Mamaya pag ilulutuin natin sa labas, magbabarbecue tayo. Ayan na siya. Tara, lutuin natin sa labas. Malamig. Tara, labas tayo. Tingnan yung aking marunggay. Makailan na namin hinarvestan, makatatlo na lalabas na namin soon. Yan, pwede na naman ulamin. May garden kami sa loob. Yan, labas tayo. Ulan. Okay, maglalagay tayo isa-isa. Ganyan lang ako magluto ng barbecue dito sa Canada. Yan. Lutuin natin. Balikan natin mamaya. Ganyan sa kabilis dahil marami akong mailalagay dyan kaysa doon sa loob. Okay. Ito na siya. Luto ko na iba. Saan magbukas tayo ng isa? Area ko. Ganda Ubi. Tupig ubi. Yan po. Ganyan po siya kalambot. Masarap po tayong gagawa ng tupig. Sige po muli. Thank you po muli sa inyong panunood. Marami pong salamat muli. See you po next time sa aking susunod na video. Bye-bye!